Okay mga boss, welcome back. Ito yung board ng customer na LX10. Bali, na-repair na rin to dati na nakapix na nga yung yung mga potentiometer nyo o yung pinaka-trimmer nya. Ang problema nito, hindi daw tumutunog. So, ayan, may kalas na pyesa dito. Iwan ko, dinagdagan ata dati. Tapos dito, ayan o, may pyesa ng So, gagawin natin dito, ay check muna natin. Meron tayo ditong tester. Ayan, tester natin. Check natin muna yung mga pyesa tulad nitong nakakabit na to. Yan, check natin to. Mukhang good naman to. So good yan dito. Pagbalik tayo ng pumalo, okay, mukhang good naman dito sa kabila. So may reading siya pagbaliktaran mga boss. Sa kapansin ko dito, wala na rin yung yan, naputol na yung isang transistor. Ewan ko ano nangyari dito. Basta mayroon na siyang signs of repair. Board lang ang dinala ng may-ari. So nung time na yon, nung dinala niya, wala tayong pan-testing, kaya inantay natin may magpa-repair. Ito sa kabila naman, check natin. So base sa niya, mukhang good naman, pero kalasin natin isa-isa yan. Ito. Ayun, may shorted mga boss. So kung mapapansin nyo yung palo niya nito compare dito sa iba. Ayan o. So possible na ito ay sira na. Ayan. Itong kabila. Mukhang shorted na rin to ah. Ayun. So possible na dalawa or mahigit yung Pero yung dalawa na to, short ball na shorted. Yung iba kakalasin natin. So tanggalin natin lahat 'yan. Tapos kikik natin isa-isa. Yan, nakasaksak pa ba yung panghinang ko? Sige, subukan natin ngayon kalasin. Tsaka linisan ko na rin kasi mukhang madumi rin yung mukhang madumi na rin yung heatsink nya. Linisan natin. Yan. So tandaan natin na yung ito yung pinaka ilalim na part. So baka magkamali tayo ng kabit ng hindi naman tayo magkakamali dito kasi So ang kaibahan pala ng mga boss, yung sa CE3 or LX20, yung sa heatsink nila, tingnan nyo. Yung LX10 maliit lang yung heatsink at kadalasan ito 4 lang talaga yung transistor. Tama ba? 4 lang yung nito? 1, 2, o baka nga 2 lang dati dito dinagdagan na lang. So dito hanggang 2 lang din yung may dadagdag niya kasi wala nang wala nang paglalagyan tong nasa dulo na. Pero halos yung design ng board parehas lang naman. Napansin ko lang kasi madumi na yung mga malinisan. Yung kapal naman ng heatsink niya ay parehas lang din. Okay. So ito nga, 2 lang yung nilagay dito. Ayan. Tapos ayan yung pinaka niya. Tabi na muna natin to. Tapos kalasin natin isa-isa. Lagyan natin ng lid para madali yung madali tunawin. Pag may bagong lid kasi mas mabilis siyang tunawin mga boss. Nasaan na ba yung lid ko dito? Gumulong na hanggang dito sa Yan. So isa-isahin natin to. Saksak pa ba yung pangina? Okay, nakasaksak pa. Pag wala kasing lead,
Matagal. Matagal tunawin at saka yung original niya kasi na lead medyo hilaw talaga eh. Kaya medyo pahirapan. Tulad nito. Kaya ang ginagawa ko dyan, iniinit ko sila lahat tapos saka ko hugutin. Kaya lang mukhang hindi kaya ng panginang ko. Hindi kaya ata ng panginang ko tunawin lahat. Kailangan ko magdalawa ng magdalawa ng soldering iron. So hindi sapat yung panginang natin. Tingnan, subukan natin. Huwag na natin pilitin. Saksak ko pa yung isang panginang. Painitin natin. Ito, Broadway. Ito yung gamit natin. Ito ay 30 watts. Ito naman adjustable hanggang 60 watts yung ano niya. So kasi kung matagal, kung isa lang mo, matatagalan tayo kalasin yan. Lagyan na lang natin ng hinang muna yung iba habang pinapainit natin yung ano. Yan, okay. Maano kasi, makunat kasi tunawin yung original niya na lead o yung pinakapanghinang niya. Kaya magtataka kayo dyan, lalo na sa mga bago pa lang sa mundo ng electronics eh. Bakit hinihinang, itatanggalin naman? Wala, ang purpose lang talaga niyan para para ma-refresh yung hinang niya, yung pinaka-lead niya. Pag nadagdagan ng bago, mas malambot, mas mabilis tunawin. Pahirapan kasi talaga pag tulad nito. Hindi naman mahina uminit yung ko, panghinang ko. Talagang hilaw lang yung Maka-encounter yan yung mga, lalo na yung mga bago pa. Maka-encounter ng, ay, yun, nangangamoy na. Maka-encounter ng hilaw na panghinang. Tapos hilaw yung lead na ginagamit. O hilaw mismo yung lead. Tapos yung ginamit na soldering iron ay hindi maganda. Tapos yung ginamit na bagong lead hilaw din. Ako, patas-patas na. Tingnan nga natin to kung na. Ayun. Patulad nito. So mas mabibilis na ata tayo nito pag ganito. Mas mabilis lang kalasin mga boss. So mapapabilis tayo. Oh, di ba? Mabilis lang kasi pag Siguro kailangan mas mataas ang watts talaga na panghinang. Oh, ha? Ang bilis. Yan. Tingnan natin dito kung ganun din. So kailangan ito ng kailangan ng dagdag na lead. Ayun. Dagdag lead. Ang original ata nito tatlo lang. 3 pairs lang to, kumbaga tinatawag niya 3 pairs. Tatlo dito, tatlo sa kabila. Tatlong A, tatlong C. Ano ba yung A? A1943, CP5200. Yung transistor niya. Ayan. So pag ganito kasi na mainit tapos biglaan, hindi ganong matutuklap yung board. Pag kasi yung hindi ganong mainit yung panginang mo, pag matagal na, yung board ang masisira, matutuklap. Kaya maganda yung biglang init tapos biglang kalas agad. Hindi kaya yan iwan ko lang sa iba kung kaya ng desoldering pump. Kasi ako simula ganito na yung technique na ginagawa ko eh. Tapos saka na lang natin ngayon lilinisan yung part na
Di ba wala tayong tuklap. Tinatanggal natin yung mga excess na lead na natira dito na ginamit natin pandagdag. Yan, katulad nito, may mga excess na natira. Pati yung mga emitter resistors, check upin natin yan. Kung ilan yung nasibak dyan. Pag sumobra din kasi yung lead dyan sa board, hindi rin maganda mga boss. Okay. Ito dati ng kalas. Okay. Pwede na nating ipahinga yung isa nating soldering iron. Punutin ko na. Ngayon, lagay muna natin siya dito. Ito yung mga transistor. Tatanggalin din natin ng iniisan natin ng yan. Tabi natin dito. I-check upin natin isa-isa yan. Alam nyo ba pag nag-check ako ng transistor, nakakailang ulit ako pag test. Kasi minsan may nakakaligtaan tayo. Di baling matagal at pabalik-balik ka sa pag-test. Basta sigurado na masigurado lang na walang problema. Mahirap kasi yung nagmamadali ka tapos di mo na check ng maayos, may leakage pa pala yung may leakage na pala yung transistor. Hindi mo napansin, pagkabit mo patay, damay-damay yung mga piyesa. Okay, so may nakabakante dito na isa, yung kalas. Ito yung tester natin. Isa-isahin na natin sila. Okay, matik, baliktaran, shorted na. So pag ganito, baliktaran yung base collector, sira na yan. Dito siya. Ito mukhang may chance na buo pa. Okay. Okay. Collector emitter. Okay, walang palo. Okay, dapat ganyan. Baliktarin natin. Walang palo. So possible na good yan. Ito. Okay. Okay. Baliktad. Walang palo. Okay. Collector emitter, good. Okay. Okay. Puro tayo okay So good. So ayos to. Good. Okay. So may nakita tayong isang shorted. So ilan bang natira dito? Na 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dito ang ginawa nila, dinagdagan nila ng transistor, ginawang 4 na pares. Kulang pa to ng 2. Basta itong 6 ay good. Pero pag lumamig na yung transistor, i-double check ko pa rin yan para sa leak. Tingnan ko yung leakage niya. Ngayon, itong mga resistor na to, check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, putol na yung 2. Wala na dito yung isa. Tapos dito, sa kapares niya, putol na rin. So, check natin yan isa-isa. Ito yung isa. Okay, good. Good. Wala na to. So, ito na lang. Good. Good. Okay, good pa. So pag pumalo ng ganyan, yung mga emitter resistor kasi ang resistance nito ay mababa sa 1 ohms. So kailangan parang sagad talaga. Ngayon, yung mga base resistor.
yung mga 10 ohms na yan, base resistor yan. Okay. 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 Puro okay ah. Good. So ayos mga boss. So gagawin natin dyan ay ano ba, linisan ko ng bahagya to, tapos balik natin yung mga ayos, tapos itong kulang ng emitter resistor dito, tapos sa kabila ayusin natin tong ano, mga paa, tapos linisan natin na maigi, tapos testing tayo. Bukas na lang siguro kasi alam nyo mga boss, habang ginagawa ko to, gabing gabi na oh. So bukas na lang siguro tayo magtuloy nito. Okay mga boss, tuloy na natin tong board ng LX10. So hindi pa natin kinabit yung mga power transistor dyan. Check muna natin yung biasing kung tama na bago tayo proceed. So dito nakasit na yung tester natin. Tapos yung board, wala pang heatsink. Check muna natin taas baba. So nakadaan pa rin ng test valve yan, just in case may trouble. Okay, tingnan natin. Yun. Tingnan natin. Ayan, nag-switch naman ng relay niya. Naku, ang baba ng bias nito. Bakit kaya? May problema pa mga boss. Try natin. Mababa yung biasing niya. Meron naman. Baka hindi ko lang nadiin ng ano, yan, meron naman ito ata mukhang. So baka resistor to, may resistor or dito sa part na to mababa, pero yung iba normal. Kaya natin yung taas. Okay. So isayin natin. Kita ba dyan? Kita yung lipat natin dito yung check natin isa-isa. Dito muna. Okay. 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 Okay, sa baba naman. Mano ata itong tester ko ah. Okay. 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 Ito lang yung mababa, hindi natin madiktik kung anong problema niya. Baka sira na tong, hindi ko nakahinang na maayos mga boss. Okay, naglulos lang, ayusin ang ating hinang. So ayos na, DC offset niya mukhang okay naman na. Malamang okay na yan kasi nag-switch naman yung relay. Kabit natin transistor tapos yung loss dyan. So ayan mga boss, yung LX10 na board tinisting na natin at ayos na. So nagdagdag tayo ng isang power transistor, yung isa sira. Tapos ito yung last na kaya pala siya kasi nahuhugot na tong dulo. Naglulus na. Ayan Ayan napapansin nyo. So mismong dulo niya. Ayan di ba? So ayos na. Bali tatlong ganito yung nailagay natin. So pwede na tong kunin ng saka pwede na rin natin takpan tong pinaka So ayos na. Ibalik na lang natin to sa at okay na tong pinaka LX10 na board.